The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, "My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. Siguro ho, sa mga nakaraang araw, napakaingay ng ating mga kalsada dahil sa kampanya. Ang dami-dami nating naririnig, iboto nyo si ganito, iboto nyo si ganyan. Ang dami hong tao, kahit dito sa Manawag, makikita niyo sa mga barabarangay, lumalabas ang napakaraming tao. Naghihintay ng mga nangangampanya at nagbibigay ng ayuda. Napakarami nating naririnig sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Kung kayo nga ay mag-i-eksperimento, alam ba ninyo na kapag kayo ay merong cellphone, nakikinig ang mga cellphone na yan. Pagdating nyo sa bahay, i-google ninyo. Ang aking bang cellphone ay nakikinig at ang sasagot sa inyo ay yes. Kaya nga kung kayo ay nag-uusap daw, kung kayo nag-uusap ng mga kaibigan ninyo o sa bahay, at meron kayong kailangang bilhin, halimbawa, washing machine o TV, makikita ninyo yan sa inyong mga cellphone. May mag-a-advertise noong pinag-uusapan ninyo sa inyong bahay. Ganun ho, ka-sophisticated na ang technology ngayon. Kaya nga sasabihin nila, ito ang inyong bilhin. Ipinapangako namin sa inyo na maganda itong inyong bibilhin sapagkat kailangan ninyo. Pero hindi nila sinasabi na nakikinig sila. Nakikinig ang technology sa ating mga usap-usapan. Totoo po yan. Minsan ako'y naghahanap ng tent sapagkat meron kaming activity. Ginugel ko tent. Mga ilang buwan yun, palaging merong advertisement ng tent. Buti pa ang mga cellphone at ang technology nakikinig. Pero ngayon may sinasabi ang Panginoon. Tayo daw ay parang mga tupa at kilalan niya ang bawat isa sa atin. Tayo ba ay nakikinig? Kaya nga kung minsan tayo naliligaw di ba? Kaya nga doon sa isang ebanghelyo makikita natin, ang Panginoon ay naghahanap ng isang nawawalang tupa. Tayo ay kumisan naliligaw ng landas. Pero bakit nga ba tayo ay nahihirapang makinig sa Panginoon? Sapagkat napakarami ng ingay sa ating paligid. Maraming mga boses na tumatawag sa atin, tumatawag at pumupukaw sa ating atensyon. Ako ang pakinggan ninyo. Di ba yung mga politiko na nangangampanya? Ako ang inyong iboto. Ako ang dapat dyan sa pagiging pinuno ng kung ano man. Ako ang inyong iboto. Ang dami. Kaliwa, kanan. Pumupukaw sa ating atensyon. Tayo ay nahihirapang pumili. Bakit kaya? Hindi lamang dahil sa napakaraming boses na humahabol sa ating atensyon. Unang-unang na ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikinig sa Panginoon o sa boses ng ating Good Shepherd sapagkat hindi natin ini-expect ang kanyang sasabihin. Meron tayong kanya-kanyang agenda. Halimbawa, tayo ngayon nagsisimba ngayon dito sa Manawag. Di ba pag pumupunta tayo sa Manawag, meron tayong isang partikular na hinihingi
sa pamamagitan ng tulong ng mahal na Birhen ng Manawag. Kung ano man yun, makapasa sa board, makapag-abroad, makahanap ng makahulugang trabaho, makahanap ng partner sa buhay, etc., etc. Yan na ang ating nasa isipan. Ang mga Hudyo noon nakikinig din sila sa Panginoon, hindi po ba? Kaya nga sinabi niya itong, I am the good shepherd, and my sheep hear my voice, and they follow me. Ang mga Hudyong nakikinig sa Panginoon ay meron din sariling agenda. Akala nila si Jesus yung Mesiyas na magliligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga Romano. Yun ang iniisip nila. Tayo kapag tayo dumudulog sa Panginoon, kapag tayo nagsisimba, meron din tayong hinihingi. Hindi ho masama na tayo ay humingi ng kung anumang mga pangangailangan natin sa ating buhay. Tama lamang naman ho iyon. Pero kapag tayo ay masyadong nakatuon sa ating mga pangangailangan, may sinasabi na ang Panginoon, hindi natin naririnig. Sapagkat gusto natin, ang marinig ng Diyos ay yung ating ipinapanalangin. Kanina nagbasa tayo ng first reading, may second reading. Nagsasalita ang Panginoon. Sa Ebanghelyo, nagsasalita ang Panginoon. Nakikinig ba tayo? Kung minsan hindi tayo nakikinig sapagkat iba ang ating agenda. Naiintindihan naman ho yan ng Panginoon. Pero kapag tayo nakikinig, ano bang ating ginagamit? Ating tainga, ang ating isipan, ang ating puso. Are we willing to be changed and transformed kapag tayo nakikinig sa salita ng Diyos? Yan ang unang dahilan sapagkat hindi natin ini-expect ang sasabihin ng Panginoon sa atin. Tayo may sariling kanya-kanyang expectations sa Panginoon. Panginoon, ito po ang gusto ko. Narinig ba natin sabihin sa atin ng Panginoon, ito naman kasi ang gusto ko. Yun. Pangalawang dahilan kung bakit tayo nahihirapang makinig sa boses ng Good Shepherd. Tayo nahihiya. May mga ibang tao nga nagsasabi, hindi muna ako sisimba, aayusin ko muna ang aking buhay. Ako'y makasalanan. Marami akong nagawang hindi tama. Saka na lang ako magsisimba. Wait a minute. Ang simbahan, nagwe-welcome ng mga makasalanan. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, I came to call sinners, not the righteous. Kaya kung kayo hindi nyo aaminin na kayo makasalanan, ba't kayo naandito? Kaya nga sa simula ng misa, anong sinabi natin? Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Humihingi tayo ng awa at tayo binibigyan ng kapatawaran. Ang Panginoon ay nagsasalita sa ating konsensya. Kung ating babalikan ang Genesis, di ba, nung nagkasala si Eva at si Adan, sila'y nagtago, pero sila'y hinanap ng Panginoon. Where are you? Nasaan kayo? Nasaan kayo? Tayo ay hinahanap at maganda. At tayo naandito ngayon, hindi na tayo hahanapin ng Panginoon. We should be ashamed of our sins, indeed. But there is such a thing as awa ng Diyos. Hindi na tayo maghihintay na ayusin muna natin ang ating buhay sapagkat ang Diyos, ang mabuting pastol ang mag-aayos sa ating buhay. We rely on the grace of God to fix our lives. Hindi po tayo. We are sometimes too ashamed to listen. Di ba sinasabi natin, I am not worthy. But in this Mass, we say sorry and we are assured of forgiveness. Umaasa tayo sa grasya. Umaasa tayo sa awa
umaasa tayo na tayo ay mahal ng Diyos. Ang pangatlong dahilan kung bakit tayo ay nahihirapang makinig sa Panginoon, He is saying something that we do not want to hear. May sinasabi siya, ayoko niyan, Lord. Diba? Mahalin mo ang iyong ayoko niyan. Hate ko ang aking mga enemies, mga kalaban ko, mga nagpapahirap ng buhay ko, ayoko niyan. Ayaw natin, di ba? O kapag ka nasaktan ka, di ba? Pagka daw sinampal ka sa kaliwa, ialay mo pa yung kanang pisngi mo. Ayaw ko niyan, Lord, masakit yan. Sometimes, sa ating buhay, tayo nakikinig lamang kapag ka meron ng dumating na medyo matindi sa ating buhay. Maaring isang malubhang sakit, maaring isang pagtatraidor ng isang matalik na kaibigan, o di kaya tayo ay iniwan ng ating mahal sa buhay. Maaring kamatayan, maaring reversal of fortune. He is saying something na ayaw nating mapakinggan. Kung maalala ninyo si Jonah, di ba sinabi sa kanya ng Panginoon, go to Nineveh. Ayaw, sabi niya, ayoko. O kaya nga, siya ay kinain ng balyena. Kaya kuminsan, yung balyenang yan, yung napaka-pait na event sa ating buhay. And that is the only time that we will wake up. We will realize that we failed to listen to God's voice. Maaring mabasa rin natin sa Ebanghelyo, di ba may isang mayamang ruler. Lord, what will I do to gain eternal life? Ayaw marinig nung taong yon. Go sell your possessions and give it to the poor. Ayaw. Sapagkat siya'y napakayaman. So wala yung eternal life. Alalahanin din natin ang tagpo doon sa libingan kay Maria Magdalena. Akala niya hardinero si Jesus. Sir, baka naman na alam ninyo kung saan dinala ang katawan ni Jesus. At binanggit, sinambit ng Panginoon ang kanyang pangalan, Mary. Doon lamang niya na-recognize that it is the Lord. Sabi nga ng isang manunulat, si C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, the things that we enjoy in life. He speaks in our consciences, that is the voice of God speaking in us, but shouts in our pains. Kung saan yung masakit, doon sometimes natin narinig ang malakas na bulong ng Panginoon. It is His megaphone to rouse a deaf world. Di ba kung minsan tama rin naman huyot? Nagigising lamang tayo kapag nakalimutan na natin ang Panginoon. Hindi natin akalain na dadating ang isang trahedya o ang isang masamang experience. We have to remember, my sheep hear my voice. I know them, and they follow me. Diba? Jesus says in the book of Revelation, I am standing at the door, knocking. Kumakatok po ang Panginoon sa ating mga puso at isipan. If you hear my voice and open the door, I will come to you and eat with you, and you with me. Today, we are again invited to listen to the voice of the shepherd, to hear his voice, to open the door, and to follow him. And in doing that, to discover once again that there is nothing that we shall want when the Lord is our shepherd. For his goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord.